Ngay bagarabi tayo nagkabsat. Amen. Malakpakan tayo mampay ti Apo. Asit laeng ato'y topic tayo. At tarabii. Makikita po yung ating teksto sa Psalm 102 verses 25, 26, and 27. Tatlo pong verses, pero konti lang po ito. So nga, huwag po kayong madanagan. Saglit lang po tayo. Sabi po niya dito, ang title po ng ating topic for tonight is God Never Changes. Amen? God never changes. Sabi po niya dito, of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will endure. Yes, they will all grow old like a garment. Like a clock, you will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. Sabi po niya sa Tagalog, nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Pagpalain po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga salita. Gaano po ba katotoo ang salita ng ating Panginoong Hesus? Dito po sa ating nabasa na scripture, makikita na ang mundo, ibig sabihin pag sinabing mundo, everything in it, lahat ng narito sa lupa, lahat ng narito sa buong mundo, it's included, ay maluluma na parang damit. So everything that is in this earth ay magiging luma. Kumbaga masisira, mawawala. So makikita po natin ito right before our very eyes. This world is constantly changing. Tama pa? Nakikita ko, napapansin niyo po, ang mundo ay nagbabago. Dati ang bagyo, hindi masyadong malakas. The signal number 5 Iyan gana number 3 lang. Sister, nakakaintindihan ng Ilocano? Tapos, makikita natin ngayon na yung mga earthquake, dumarami, lumalakas. May mga earthquake na noon, pero hindi ganun kadalang. Ilang taon ang makakalipas bago mag-earthquake. Hindi katulad ngayon nga na patto-patto. Kumbaga, kanayon. It's not only in the Philippines, pero around the world may earthquake. And then, ang mga volcanoes, makikita natin na madalas ang eruption. Ang mga sakit, ang mga viruses na lumalabas, mahirap gamutin, katulad ng COVID. So, everywhere may tension, may war, may gutom, so famine. So, kahit po ang katawan natin, slowly changing, tama? Nagpapalit po yung ating, pati yung ating lakas, everything is slowly changing. Dati kaya ko pong tumakbo everyday ng 7 kilometers. Pero ngayon, may tikulak lang tiruting, mapatilaw ako. Noon pong nasa Singapore ako, everyday po yan, raran. Pero ngayon, dalapos ko lang tiruting, may tiklaw ako. So, constantly changing. Everything is changing. So, ang tao noon, umaabot ng 500 years, 900 years, bago mamatay. Ang pinakamatagal ay 969 years. Ang tagal, si Matusalang.
Pero ngayon, you are one of the blessed person pag umabot ka ng 80. Kasi pati yung span ng ating buhay ay changing. Nagpapalit. Dati ang mga tao namamatay sila 120. Pero doon sa Bible nakalagay na ang tao kaya niyang abutin ang 120 years. Hanggang 120 years lang. So we are blessed na maabot tayo to 70, 80. And then, first prize, pag naabot mong 100, may 100,000 pesos ka. So, kung babasahin natin yung ating scripture, nothing in this world stays the same. Wala pong magi-stay dito sa mundo na parehas lang. Laging may changes. Kahit po yung ating mga nararamdaman, kahit yung ating puso, nagbabago yan. Ngayon, yung mahal mong tao, bukas hindi mo na mahal. Ha? Kaya po maraming nagbabago. Pati yung puso. Kaya nga sinasabi na love is not a feeling. Ang pagmamahal po ay hindi po feeling. Love is a choice. Ibig sabihin, pipiliin mong mahalin yung isang tao, pipiliin mong mapangasawa yung isang tao, at kahit anong mangyari na pagdaanan ninyong hirap, siya pa rin ang pipiliin mo. Because love is a choice. Hindi yung mahirap na love mo that time, ito nung nagdaang katirigat ng ngaykat, hamumahalan. So, katulad po ng ating Panginoon, pinili po niya tayo. Kaya sinabi kong love is a choice. Because our Lord chose us. Pinili niya tayo. At kahit tayo ay nagkasala, kahit tayo ay magkamali, kahit marami tayong mga pagkukulang sa Kanya, He still loves us. That is love. Amen po? Amen. So nothing in this world stays the same. Only the Lord. Amen? Because sabi niya sa verse natin kanina, God is always the same. Yesterday, today, and forever. At makikita po natin ito sa Hebrews 13:8. Na Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung noon, nagpapagaling siya, ngayon nagpapagaling siya. Kung noon, nagpapakain siya, ngayon nagpapakain siya. Amen? And also, the future. Amen po? Amen. And because the Word of God says God never changes, dahil sinasabi ng salita ng Panginoon na ang Panginoon ay hindi nagbabago, we can count on Him. Amen? Tayo na mananampalataya, hindi lang kung sino. We can count on Him, tayo na naniniwala sa Kanya, tayo na nagtitiwala sa Kanya. Hindi lang lahat ng tao, na pati yung mga hindi naniniwala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Hindi po. Tayo. Because when you put your trust on the Lord, God makes sure that you are well provided. Amen? Amen. So, tayo po na nagtitiwala sa Kanya, we can count on Him at hindi niya tayo bibiguin. Amen? Kaya sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. So, dito po sa verse na Jeremiah 33 verse 3, this is a declaration of assurance na pag tumawag tayo sa ating Panginoon, tayo ay Kanyang sasagutin. At hindi lang basta sasagutin. He will show us great and mighty things. Ibig sabihin, mga kamangha-manghang kasagutan. Amen? So always call on the Lord. Amen po? Amen. Sabi nga sa Psalm 48:14, For this is God. Ito ang Panginoon. Our God forever and ever. Ang Panginoon natin, magpasawalang hanggan. He will be our guide even to death. Hallelujah. Alam niyo po, nung nabasa ko itong verse na ito, very comforting. Na-comfort ako dito. Nung malaman ko na ang ating Panginoong Jesus, kahit sa kamatayan, He is our guide. Sinasabi po niya ito, For this is God,
forever, He will be our guide even to death. So, huwag mong matakot sa kamatayan. Basta may Jesus ka, siya mismo ang sasalubong sa'yo. Amen? Amen. Pero wag muna ngayon marami pa tayong gagawin. Hallelujah. So, no matter what happened in this world, God never changes. Marami po tayong nakikita ngayon dito sa mundo. Sobrang maraming pagbabago ang mundo. Ang init, December na, ang init pa rin. Dati, pag December na, aging inudo ka teksapan. Ngayon, super init. December na, kasapulang pa lang tati, ag electric fan, ag aircon ta, uray ka lang ma-high blood, tigil na pulot na. Pero noon, walang init, ay walang ganitong ka-init. So, the world is changing. Everything, pati doon sa North Pole, sa South Pole, nag-melt ang mga ice na hindi nangyayari. Kung nabasa natin yung sa Fiji, Mount Fiji, sa Japan, dati nag-i-snow. Ngayong taon na ito, walang snow. Tapos sa Middle East, yung desierto, nag-snow. So the world is changing. But God never changes. Amen? Amen. So, long after all has gone, wala na tayong lahat dito sa mundo, God is still there. God is God. Amen? Wala na tayo. We are gone long before everything is gone. God is still there. And He is still God. Amen? Kaya, it's our, tayo po, bilang mananampalataya, it's our privilege to know Christ. It's our privilege to worship God. It's our privilege to praise Him. It's our privilege na tayo ay nakikipag-commune sa Kanya sa ganitong pagkakataon. Amen po? Amen. Wag pong baliwalain itong kongregasyon ng Panginoon. Amen po? Amen. At last na lang po na first. Kaya, at sinabi po niya dito sa Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who is, the one who was, and the one who is to come. Ibig sabihin, siya ang umpisa, siya ang huli, siya ang lahat-lahat. In between, siya pa rin. Amen? Kaya pag sinabi ng doktor na yung sakit mo wala ng gamot, that's not true because the last word ay ibibigay ng Panginoon. Amen? Kahit sabihin ng doktor na ang sakit mo wala ng kagalingan. But when you trust in the Lord and put the sickness into Jesus, there's no impossible in the Lord. Amen po? Amen. So put everything into the Lord. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun lamang po, at tayo po tayo, kantahin po natin yung pupurihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang aming alay ay pasamba. Kawalhatian
kapatid, sa gabi ito, narinig natin ang mensahe ng Panginoon, ng Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Anumang mangyari sa buhay po natin at sa buong mundo, He is still God. Hindi siya nagbabago. Kaya kapatid, it is a challenge for us ng Diyos nating sinasamba, ang Diyos nating pinaglilingkuran, ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na hindi nagbabago. Kailanman hindi Kanya iiwanan, kailanman ay hindi Kanya pababayaan, kailanman ay handa siyang tumulong, kailanman ay handa Kanyang pagalingin, kailanman ay handa niyang tugunin ang lahat ng iyong pangangailangan. Patuloy ka lamang magtiwala. Huwag na huwag magbabago ang iyong pagmamahal, huwag na huwag magbabago ang iyong pagsunod, huwag na huwag magbabago ang iyong pagmamahal, pag-ibig, pagsamba sa Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at sa magpakailanman. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa iyong mensahe na minsan pa pinalalahanan mo kami that we have a God, we are serving God na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sapagkat isa kami sa iyong mga tinawag, sa iyong mga pinili. There are millions, billions of people sa buong mundo. Subalit, isa kami sa mga tinawag mo, Panginoon. Maraming salamat sa pagtawag, pagpili mo sa amin. At ang aming hiling sa iyo, patuloy kang pumilos sa aming mabuhay. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming gabayan, upang mas lalong umalap ang aming pagsunod, mas lalong umalap ang aming pagmamahal, mas lalong umalap ang aming pagsamba sa Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.